Matika, isa boses ang inyong opinyon dito sa Mate. Ang oras, 13 minuto makalipas ang ika-6 ng gabi. Matika, isa boses ang inyong opinyon dito sa Mate. Welcome po sa programang Mate ngayong araw ng Miyerkules, ika-9 sa buwan ng Setyembre taong 2009. Matika, isa boses ang inyong opinyon dito sa Mate. At syempre ako pa rin po ang inyong lingkod, Sal Dilenon, na nag-imbita po sa inyo na sana'y samahan nyo kami ni Engineer Arthur B.O.A. sa oloob lamang po ng isang oras alas 6 hanggang alas 7. Dito lamang po sa himpilang DZRJ 810 kHz sa inyong mga talapihitan. Ito po ang Radyo Bandido. Matika, isa boses ang inyong opinyon dito sa Mate. At syempre sa lahat po ng inaabot ng ating broadcast, magandang gabi po sa inyong lahat dito sa Pilipinas at syempre sa ibayong dagat, lalo na dyan sa Western Hemisphere. Magandang umaga po sa inyo diyan. Matika, isa boses ang inyong opinyon dito sa Mate. At syempre, araw na naman po ng Miyerkules, ito po ang ating segment na pinamagatan nating Exit Superhighway from Poverty. At syempre, ang katuwang po natin sa programang ito ay ang spokesperson ng American for a Better Philippines, walang iba kundi si Engineer Arthur B. Uy. Engineer, magandang gabi sa iyo. Good evening, Saldi. Good evening, Roland. And of course, good evening, everybody. Okay, at syempre, sa lahat po ng nakikinig sa pamamagitan po ng kanilang computers, punta lamang po kayo sa Yahoo Messenger at i-text lamang po ninyo o i-type ang mga letrang DZRJ AM 810 _kHz at kami po ay inyo nang mapapanood habang kayo ay nakikinig dito sa ating programa. Matika, isa boses ang inyong opinyon dito sa Mate. At syempre, gaya po ng dati, ang usapan po natin dito sa Exit Superhighway from Poverty ay ang mga obserbasyon po at mungkahing solusyon ng American for a Better Philippines sa mga problema at suliranin na patuloy na bumabagabag sa ating lipunan. Malinaw po ang hangarin ng ating mga kapatid na mula sa grupong Filipino-Americans for a Better Philippines na kung saan nais po nilang maibahagi ang kanilang mga brainstorming doon sa Estados Unidos para makatulong po na malutas ang mga suliranin dito sa ating bansa. Matika, isa boses ang inyong opinyon dito sa Mate. So, magsimula po tayo dito sa ating formal na programa, Engineer, no? So, napakarami na po tayong natalakay dito, mga dahilan ng patuloy na paghihirap ng ating bansa, no? At marami na tayong napag-usapan. Sa ngayon ay ano ba yung isa pa sa mga karagdagang mga dahilan kung bakit nananatiling mga problema at nananatiling dahop ang marami pa sa ating mga kababayan dito sa ating bansa? Isang malaki factor dito sa kahirapan yung maraming dumarating na religious predators. Noong 1970s and 80s, ngayon konti. Maraming dumating nung religious predators doon sa Amerika. Di ba nabalitaan nyo yung Guyana tragedy, yung San Myung Moon, tapos yung David Koresh Waco siege, yun yung mga religious predators. Classic example, ano lang yun lang dahil
I mean, marami pa, kaya lang yun ang mga naging sensational ang balita. Pero dito, mas mute ang style nila. Hindi na-sensationalize masyado yung mga happening. Pero naobserbahan namin, andyan din sila na mga religious predators. Okay, engineer, para na rin sa kapakanan ng ating mga tagapakinig, pwede bang paki-background lang ng konti, kahit na tigmamike sila doon sa mga tatlong insidente na nasabi mo, kung ano yung mga nagawa ng mga religious predators na ito, na dapat maging maingat ang ating mga kababayan kung sakasakaling ito'y mapunta man dito sa ating bansa. Well, yung sa Waco, Texas, yun ang naging malaking grabing dahil nung meron nag-imbestiga doon na alcohol, tobacco, and firearms agent. Binaril nila yung mga ahente. Ilan yung ATF na pinatay nila doon sa nila mismo, sa simbahan nila. Kaya ngayon, against the law yun, murder yung ginawa nila. Yung pala, nung nalaman ng FBI, ang dami pala nilang mga armas doon. So parang naging alam mo tuloy yun. Tumawag pa ng military ang FBI para humingi ng advice. Kasi high-powered yung mga baril nila. Hindi rin sumuko. Kaya ang nangyari, nasunog yung buong compound. Karamihan doon namatay. So, ibig mo sabihin na engineer, ito, parang ginamit nila yung religious group nila para palakasin yung kanilang armory, parang ganun. Yeah, pero hindi naman yun eh. Ang talagang ginagawa nung parang mga pastor nila ron, ewan ko kung iba rin ang tawag nila doon. Yung parang mga opisyal nila doon sa simbahan, ang talagang nila rapin mga bata. Mga batang-bata, So, mga minor. Another issue na mas malupit, Oo, yung pagka-pedophile na mga, sila pa yung mga pataas ng katungkulan doon sa simbahan na yun. Tapos yung, siyempre, nabalitaan nyo rin na buong mundo rin, yung Jonestown sa Guyana, yung isang leader din na sinasabi niyang messenger of God siya. Parang nag-fantasize siya ng parang Garden of Eden doon sa Jonestown, dinala niya, kinumbinsi niya lahat yung followers niya na lumipat na doon. Pero nung nakahalata yung mga followers niya na hindi maganda yung mga sinasabi niya, gusto na nila umalis. Pero napikon siya na iniiwanan siya ng mga followers niya. Hindi niya pinayagan. Pinapatay niya yung mga gustong tumakas. Tapos naisipan na lang niya parang i-save niya yung philosophy niya. Naisipan na lang niya magkaroon ng mass suicide murder. Mass suicide. So diniklaro niya mass suicide, lahat yung pinainom niya ng cyanide. Tapos yung mga ayaw, pinagbabaril nila yung mga ayaw. 900 mahigit yung pinatay dun nung nangyari yun. Yun naman Sang Myung Moon, kinumbinsi ni Sang Myung Moon yung mga na babalik na yung si Jesus? God o si Jesus. Sasalubungin na sila. So, pinagbili nila lahat yung mga pag-aari nila, iniwanan nila ang trabaho nila at negosyo nila. Pumunta sila dun sa isang lugar na dun daw sila hanguin. Hindi naman nangyari. So, dispal ko yun ng parang yung kay Haton, ibenta nyo na mga pag-aari nyo. At ipusta nyo sa akin, Okay.